May mga problema na araw-araw mong iniisip, pero kung tutuusin, hindi naman talaga dapat. Minsan, hindi problema ang mabigat, kundi yung paulit-ulit mong pagdadala sa isip mo. Number 1, hindi mo dapat pinoproblema ang opinyon ng ibang tao tungkol sa'yo. Isa to sa pinakamabigat dalhin, kahit hindi naman dapat. Araw-araw, may magsasabi ng kung ano-ano. May magja-judge ng choices mo, ng pananamit mo, ng desisyon mo sa buhay. Kahit hindi naman nila alam ang buong kwento mo. Minsan isang comment lang, isang tingin lang, tapos dala-dala mo na buong araw. Pero isipin mo to, ang mga sinasabi nila ay opinion lang. Hindi yun facts. Hindi yun batas ng buhay mo. Madalas, projection lang yan ang pinagdadaanan nila. Insecurities nila, frustrations nila, o kung ano ang kulang sa sarili nila. Hindi lahat ng sinasabi tungkol sa'yo ay may kinalaman talaga sa'yo. Nakakapagod mabuhay na parang may audience palagi. Parang bawat galaw mo, iniisip mo kung ano ang sasabihin nila. Ano kaya iisipin nila? Tama ba to sa paningin ng iba? At habang mas iniintindi mo ang opinyon ng ibang tao, mas nawawala ka sa sarili mong boses. The truth is, kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi pa rin sila. Kapag tahimik ka, sasabihin, boring ka. Kapag nagsalita ka, sasabihin, mayabang ka. Kapag nagtagumpay ka, sasabihin, swerte lang. Kapag nadapa ka, sasabihin, I told you so. So kung ganun din lang, bakit hindi mo nalang piliin ang sarili mo? Hindi mo kailangang i-please ang lahat. Hindi mo responsibilidad ang comfort ng ibang tao sa buhay na ikaw ang lumalaban. At hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong sarado na ang isip bago ka pa magsalita. Learn to filter. Pakinggan mo lang ang opinyon ng mga taong may ambag sa buhay mo. Yung may malasakit. Yung nandyan kahit wala kang mapatunayan. The rest, let it pass. Hindi lahat ng opinyon ay dapat mong papasukin sa puso mo. Sa dulo ng araw, ikaw ang magdadala ng resulta ng mga desisyon mo. Hindi sila. Kaya mas mahalaga kung anong tingin mo sa sarili mo kaysa sa ingay sa paligid. Protect your peace. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mo na kung alin ang worth mo at alin ang hindi. Number 2, hindi mo dapat pinoproblema yung mga taong ayaw kang intindihin. Masakit to, kasi madalas ginawa mo na ang lahat. Nagpaliwanag ka ng maayos, pinili mo ang tamang salita, naging kalmado ka kahit pagod ka na. Inuulit-ulit mo pa, hoping na this time, maiintindihan ka na nila. Pero wala pa rin. Parang sarado na ang isip nila bago ka pa magsalita. At doon nagsisimula ang self-doubt. Baka mali ako? Baka kulang pa paliwanag ko? Baka kasalanan ko? Pero ang totoo, hindi lahat ng tao ay handang makinig. May mga taong hindi gusto ang explanation mo kasi hindi tugma sa gusto nilang paniwalaan. Ayaw ka nilang intindihin, hindi dahil hindi malinaw ang sinasabi mo, kundi dahil inconvenient ang katotohanan mo para sa kanila. Nakakapagod ipaglaban ang sarili mo sa mga taong decided na kung sino ka sa isip nila. Kahit anong effort mo, hindi nila tatanggapin kung ayaw nila. And that's not on you. Hindi mo trabaho na pilitin ang isang taong ayaw magbukas ng isip. Communication works both ways. Kung isa lang ang nagsisikap umunawa, talo ka na agad. Minsan, mas masakit pa to kapag galing sa mga taong mahalaga sa'yo. Galing sa pamilya mo, sa kaibigan, o sa taong akala mong kakampi mo. Akala mo safe kang magpakatotoo, pero bigla mong mararamdaman na kailangan mo pang magpaliwanag para lang ma-justify ang nararamdaman mo. Parang kailangan mo pang patunayan na valid ang sakit mo. That hurts in a different way. Pero may punto na kailangan mong tumigil. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan paulit-ulit mag-explain sa mga taong ayaw namang umintindi. Hindi mo kailangang i-shrink ang sarili mo para lang maging acceptable sa paningin nila. Sometimes, walking away is not disrespect. It's self-respect. Hindi lahat ng tao kayang salubungin ang lalim ng pagkatao mo. At okay lang yon. Darating ang mga taong hindi mo kailangang pilitin. Yung mga taong makikinig kahit hindi sila sang-ayon. Iintindihin ka kahit hindi nila naranasan ang pinagdaanan mo. Until then, protect your energy. Choose where you explain yourself because not everyone deserves access to your story. Number 3,
Hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong inggit sa'yo. Madalas hindi nila sinasabi ng direkta, pero ramdam mo, yung parang may hindi halatang side comment, may backhanded compliment, o kaya biglang nagiging cold nung may magandang nangyari sa'yo. At minsan, kahit wala kang ginagawang masama, parang kasalanan mo pa na umuusad ka. But here's the truth, ang inggit, hindi tungkol sa'yo. Tungkol yun sa kanila. Hindi nila kinukumpara ang buhay nila sa'yo dahil masama kang tao, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto nila para sa sarili nila. Maybe courage, maybe consistency, maybe growth, at mas madaling ma-compare kaysa umamin na may kulang silang gustong ayusin. Nakakapagod din minsan maging ikaw. Yung kailangan mong i-tone down ang achievements mo para hindi sila ma-offend. Yung parang bawal kang maging proud kasi baka masabing nagyayabang ka. So you shrink yourself, you stay quiet, you dim your light para lang maging comfortable ang iba. But ask yourself, hanggang kailan? Hindi mo responsibilidad na i-manage ang insecurities ng ibang tao. Hindi mo kasalanan na nasa ibang pace sila. Life is not a race, pero hindi rin fair na pigilan ka para lang may makahabol. May kanya-kanya tayong timing, may kanya-kanya tayong laban na hindi nakikita sa social media, hindi nakikita sa likod ng ngiti. Minsan, yung inggit nila lalabas bilang pagmamaliit, pagdududa, o pagiging passive-aggressive. Pero remember this, kung wala kang ginagawa, walang maiinggit. Ibig sabihin lang nun, may progress ka, may growth, may movement. You don't need to explain your success. You don't need to apologize for doing better. And you definitely don't need to feel guilty for choosing yourself. Kung totoo silang kaibigan, matutuwa sila sa tagumpay mo. Kung hindi, maybe they were never meant to walk with you that far. Focus on your lane. Protect your energy. Hindi mo kontrolado kung paano nila ini-interpret ang buhay mo. Pero kontrolado mo kung hanggang saan mo sila papasukin. At minsan, ang pinaka-mature na response sa inggit, hindi reaction, kundi tuloy lang sa pag-usad. Number 4, hindi mo dapat pinoproblema ang mood ng ibang tao. Isa to sa mga bagay na madalas nating inaako kahit hindi naman atin. May araw na okay ka naman, maayos ang takbo ng isip mo, tapos biglang may isang taong masungit, tahimik o irritable. At bago mo pa napansin, tinatanong mo na ang sarili mo, may nagawa ba akong mali? Kasalanan ko ba to? Hindi lahat ng bad mood na nakikita mo ay dahil sa'yo. May mga taong pagod, may dinadala, may iniisip na hindi nila kayang ikwento. May mga laban silang tahimik lang at minsan, ikaw lang ang nadadaanan ng emosyon nila. Pero hindi ibig sabihin nun na responsibilidad mo nang ayusin ang pakiramdam nila. Madalas, we try to adjust. Pinapababa mo ang boses mo, iniingat mo ang salita mo, binabago mo ang kilos mo just to keep the peace. At walang masama sa pagiging considerate. Pero kapag palagi mo nang binabago ang sarili mo para lang hindi magalit ang iba o hindi ma-offend ang iba, doon ka nauubos. Because the truth is, you can be kind and still not be responsible for someone else's emotions. Hindi mo control kung paano nila i-handle ang stress nila, ang trauma nila, o ang galit nila sa mundo. You can show up with respect, but you don't have to carry what's not yours. Minsan, kailangan mo ring matutunan na huwag agad mag-react. Hindi lahat ng malamig na tono ay personal. Hindi lahat ng katahimikan ay galit. At hindi lahat ng iritasyon ay may kinalaman sa'yo. Kapag ginawa mong personal ang lahat, mas lalo kang mapapagod emotionally. It's okay to step back. It's okay to give space. Hindi ka masamang tao kapag pinili mong protektahan ang sarili mong energy. Kasi sa totoo lang, hindi mo matutulungan ng iba kung ikaw mismo ay drained na. Sa dulo, tandaan mo to, pwede kang maging mabuting tao nang hindi mo inaako ang mood ng buong mundo. You are allowed to be okay, kahit hindi okay ang iba. At minsan, ang pinaka-mature na gawin ay hindi ayusin ang lahat, kundi alagaan muna ang sarili mo. Number 5, hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong pinili ka talagang saktan. Masakit tong aminin, pero may mga taong alam na alam ang epekto ng gagawin nila. At ginawa pa rin. Hindi dahil nagkamali sila, hindi dahil hindi nila alam, kundi dahil pinili nila. At yan ang dahilan kung bakit mas mabigat ang tama. Minsan iniisip mo pa, baka hindi nila sinasadya. Baka sensitive lang ako.
Kaya binibigyan mo ng excuse ang mga ginawa nila kahit ikaw na mismo ang nasasaktan. You try to understand them. You try to be patient. You try to be kind kahit ubos ka na. But listen to this. Hindi lahat ng sugat ay aksidente. May mga salitang binitawan para manakit. May mga desisyong ginawa kahit alam nilang masasaktan ka. At kapag paulit-ulit na nangyari, hindi na yan misunderstanding. Pattern na yan. Ang problema, madalas mas madali pang patawarin ng iba kaysa ipagtanggol ang sarili mo. Sanay ka kasing intindihin sila. Sanay kang maging okay lang kahit hindi na talaga okay. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na tanggapin ang treatment na hindi mo naman deserve. Hindi mo kasalanan kung nasaktan ka at hindi mo responsibilidad na ayusin ang konsensya ng taong nanakit sa'yo. Hindi mo trabaho na magstay sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan just to prove na mabuti kang tao. Being kind doesn't mean staying with. May mga taong hindi hihingi ng sorry at may mga sorry na walang pagbabago. At minsan, ang pinakamalakas na desisyon na pwede mong gawin ay hindi paghihiganti, kundi paglayo. Distance is not bitterness. It's self-respect. Hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa mga taong sarado na ang puso. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka nasaktan sa mga taong ayaw namang umintindi. At higit sa lahat, hindi mo kailangang manatili sa buhay ng mga taong pinatunayan na kaya kanilang saktan ng walang pagsisisi. Healing doesn't always look like reconciliation. Minsan, it looks like choosing yourself kahit masakit, kahit tahimik, kahit walang closure. Kasi sa dulo, mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa presensya ng maling tao. Number 6, hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong umalis kahit ginawa mo ang lahat. Ito yung klaseng sakit na tahimik pero malalim. Kasi sa isip mo, sana ako nagkulang. Binalikan mo lahat ng ginawa mo. Yung mga beses na nag-intindi ka kahit pagod ka na. Yung mga pagkakataong pinili mo silang unahin kahit sarili mo ang napabayaan. You showed up. You stayed. You tried. Tapos sa huli, ikaw pa rin yung iniwan. Mas masakit to kasi alam mong hindi ka basta sumuko. Hindi ka umalis sa unang problema. Hindi ka nag-give up nung mahirap na. Kaya natural lang na questionin mo ang sarili mo. Pero may katotohanan na mahirap tanggapin. Kahit gawin mo ang lahat, hindi pa rin sapat kung ayaw na talaga ng tao. Minsan, hindi ka nila iniwan dahil kulang ka. Iniwan ka nila dahil hindi sila handa. Hindi sila handa sa commitment, hindi sila handa sa growth, hindi sila handa sa lalim ng binibigay mo. May mga tao talagang hanggang doon lang ang kaya nilang ibigay. At kahit anong pilit mo, hindi mo pwedeng ipilit ang pananatili. You can't save someone who doesn't want to be saved. Hindi mo trabaho buhati ng isang taong ayaw maglakad kasama mo. At hindi mo kasalanan na pinili mong magmahal ng buo sa mundo na takot sa totoong koneksyon. Madalas, iniisip mo na kung nagbago ka lang ng konti, iniisip mo kung mas naging tahimik ka, mas naging pasensyoso, mas naging ganito o ganyan, baka hindi sila umalis. But the truth is, hindi mo dapat bawasan ang sarili mo para lang may manatili. The right people won't ask you to shrink. Masakit aminin, pero may mga pag-alis na proteksyon, hindi punishment. Inilayo ka sa mga taong tatanggap lang ng effort mo, pero hindi kayang ibalik. Inilayo ka sa mga relasyon na ikaw lang ang lumalaban. Hindi nasayang ang lahat ng binigay mo. Hindi yun kahinaan. That was proof na kaya mo magmahal ng totoo. At balang araw, mapupunta yun sa tamang tao. Kung umalis sila, let them go. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil may mga taong hindi talaga kayang manatili sa isang pusong buo magbigay. At hindi mo kasalanan yun. Number 7, hindi mo dapat pinoproblema ang kakulangan ng validation mula sa iba. Hindi siya laging sinasabi, pero ramdam mo. Yung feeling na ginagawa mo naman ang best mo, pero parang walang nakakapansin. Walang pumapalakpak. Walang magsasabi ng, proud ako sa'yo, o ang galing mo. At minsan, doon ka napapaisip kung sapat ka ba talaga. Natural lang na gusto nating ma-acknowledge. Tao tayo eh. Hindi tayo bato. May puso tayo. At normal lang na gusto mong maramdaman na may halaga ang ginagawa mo. Pero nagiging delikado kapag doon mo na ibinase ang worth mo. Kapag feeling mo, okay ka lang kapag may validation. Kapag may like, comment, approval o papuri. Ang problema, hindi laging darating ang validation na hinihintay mo. Minsan busy lang sila.
Minsan hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. Minsan hindi talaga sila marunong magbigay ng appreciation. At minsan, kahit anong gawin mo, hindi pa rin sapat sa paningin nila. Kung doon ka aasa, lagi kang bitin. Always waiting. Always hoping. May mga pagkakataon na tahimik ang mundo, pero hindi ibig sabihin wala kang kwenta. Hindi porket walang pumuri, mali na ang ginagawa mo. Hindi porket walang nakapansin, wala nang value ang effort mo. Some of the most important growth happens in silence. Kailangan mong matutunan na ikaw mismo ang mag-validate sa sarili mo. Hindi sa pagiging mayabang, kundi sa pagiging honest. Sabihin mo sa sarili mo, mahirap to, pero tinatapos ko. Hindi man perpekto, pero umuusad ako. Pagod ako, pero hindi ako sumuko. That kind of self-validation builds real confidence. Kapag natutunan mong i-affirm ang sarili mo, nagbabago ang perspective mo. Hindi ka na naghahabol ng approval. Bonus na lang kapag may nakapansin. Masaya, oo, but not required. You move because it matters to you, not because someone is watching. Tandaan mo, may mga laban na ikaw lang ang makakaalam kung gaano kabigat. At okay lang yun. Hindi kailangang may witness sa bawat pagod mo para maging valid. Hindi ka kulang dahil tahimik ang mundo. Minsan, tahimik lang talaga bago ka tuluyang lumakas. Number 8, hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong hindi handang magbago. Madalas, sila pa yung pinaka nakakapagod mahalin at intindihin. Ilang beses mo nang inunawa, ilang beses mo nang ipinaliwanag ang nararamdaman mo, pero paulit-ulit pa rin ang ginagawa nila. Same pattern, same sakit, same excuses. At ikaw, umaasa pa rin na baka this time magbabago na. Pero ang totoo, hindi lahat ng tao gustong magbago. Kahit malinaw na nasasaktan ka na, kahit malinaw na may nasisirang relasyon, kahit alam na nila ang epekto ng aksyon nila. Kasi ang pagbabago, hindi pwedeng pilitin. Hindi yan nanggagaling sa pangaral, sa luha mo, o sa haba ng pasensya mo. It has to come from them. Minsan iniisip mo, kung mas magiging patient lang ako, o kung mas ipapakita ko lang kung gaano kasakit. Pero habang ginagawa mo yon, ikaw ang unti-unting nauubos. Ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang nagiging tahimik para lang walang gulo. Ikaw ang nagiging maliit para lang magkasya sila sa comfort zone nila. And that's the hard truth. Some people are comfortable staying the same, kahit ikaw na ang nasasaktan. Mas madali para sa kanila na ikaw ang mag-adjust, kaysa sila ang magbago. At hindi mo kasalanan yun. Hindi ka rin masamang tao kung mapagod ka. Hindi ka selfish kung piliin mong umatras. Hindi ka cold kung mag-set ka ng boundaries. Sometimes, loving someone means accepting that you can't save them. Hindi mo trabaho ayusin ang isang taong ayaw namang ayusin ang sarili nila. You can support. You can understand. You can love, but you cannot force growth. At habang mas pinipilit mong hilahin pataas ang taong ayaw gumalaw, mas hinihila mo pababa ang sarili mo. May mga tao talagang makakasabay mo lang hanggang doon. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi pa sila handang sumabay sa level ng growth mo. At okay lang yun. Masakit, oo, pero mas masakit manatili sa lugar na paulit-ulit kang binabasag. Minsan ang pinakamalaking pagbabago na magagawa mo ay hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Piliin mo ang peace mo. Piliin mo ang growth mo. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw ang kailangang mabuhay sa desisyong pinili mo, hindi sila. Number 9, hindi mo dapat pinoproblema ang mga chismis na wala namang katotohanan. Nakakatawa minsan, pero mas madalas, masakit. Isang kwentong hindi mo naman sinimulan, pero ikaw ang tinamaan. Isang version ng ikaw na hindi mo naman kilala ang sarili mo, pero yun ang kumakalat. At ang pinakamasaklap, kahit hindi totoo, parang kailangan mo pang magpaliwanag para lang linisin ang pangalan mo. Ang hirap kasi, hindi mo alam kung saan nagsimula. Isang maliit na kwento, napasa-pasa, nadagdagan, nabawasan, hanggang sa hindi na recognizable ang katotohanan. Parang laro ng telephone game. Pero ang kapalit, peace of mind mo. At habang mas sinusubukan mong itama ang lahat, mas lalo lang silang nagkakaroon ng bagong version na pag-uusapan. Here's the truth, hindi mo kayang kontrolin ang bibig ng lahat ng tao. Kahit anong linaw ng paliwanag mo, may pipili pa rin maniwala sa chismis dahil mas exciting ang kwento kaysa sa katotohanan. Mas madaling mag-react kaysa mag-verify. Mas masarap makisawsaw kaysa manahimik.
Minsan iniisip mo, kung tatahimik ako, iisipin nila, totoo. Pero kahit magsalita ka, may sasabihin pa rin sila. So saan ka lulugar? Dito papasok yung mahirap pero mahalagang choice. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Hindi lahat ng chismis ay deserve ng reaksyon mo. Your character will speak louder than any rumor. Hindi agad, hindi overnight, pero sa consistency mo. Sa paraan ng pakikitungo mo sa tao. Sa kung paano ka manindigan kahit may ingay sa paligid. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa'yo, hindi kailangan kumbinsihin. Ang mga gustong maniwala sa kasinungalingan, kahit anong gawin mo, maniniwala pa rin. Nakakapagod ipagtanggol ang sarili mo sa mga kwentong gawa-gawa. Kaya minsan, mas healthy na piliin ang katahimikan kaysa makipag-argue. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil alam mo ang totoo at hindi mo kailangang ipagsigawan ang katotohanan para maging totoo ito. Let it go. Hindi ibig sabihin, talo ka. Ibig sabihin, pinili mo ang sarili mo. Sa mundo na sobrang ingay, ang hindi pagpatol minsan ang pinakamalakas na response. Protect your peace. Dahil ang chismis, lilipas. Pero ang peace of mind mo, kapag nawala, mahirap nang ibalik. Number 10, hindi mo dapat pinoproblema ang pagiging hindi sapat sa paningin ng maling tao. Ito yung klase ng pressure na parang paulit-ulit mong nararamdaman kahit ginawa mo na ang lahat. Parang kahit gaano ka pa kasipag, gaano ka pa kagaling, o gaano ka pa ka-effort sa ginagawa mo, may mga tao pa rin na hindi satisfied. May mga tingin sa'yo na parang lagi kang kulang, hindi okay, o hindi deserving ng respeto o oportunidad. But here's the thing, hindi mo kailangan patunayan sa kanila ang halaga mo. Yung mga tao na may negative lens, usually nakafocus sa kanilang sariling insecurities o expectations na unrealistic. Kahit anong gawin mo, ang tingin nila sa'yo, hindi maayos. Kung magpapaka-perfect ka, sasabihin kulang pa rin. Kung magpapaka-okay ka lang, sasabihin inferior ka. Ang katotohanan, may limit lang sila sa pag-appreciate. At kadalasan, hindi ka talaga nila maiintindihan. Imagine mo, laging may taong nagre-review sa buhay mo na hindi naman sa'yo dapat nakafocus. Nakakapagod, di ba? Parang lahat ng energy mo napupunta sa pagpapaliwanag sa maling tao. Sa halip na ini-invest mo sa sarili mo, sa mga tao na tunay na nakaka-value sa'yo. Why bother? Right? Kaya mahalaga na matutunan mong piliin kung sino ang papayagan mong humusga sa'yo. Yung tamang tao, yung may malasakit at may genuine support, nagbibigay ng constructive feedback, hindi constant criticism na pumapatay ng confidence mo. Yung maling tao, let them go. Hindi mo kailangang i-justify ang self-worth mo sa kanila. Ang sukatan ng sapat o hindi ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano mo nakikita at pinapahalagahan ang sarili mo. Focus on growth, not on pleasing those who will never see your value. Sa ganitong mindset, mas lumalakas ka, mas lumalalim ang self-respect mo, at mas maiiwasan ang unnecessary stress sa mga taong hindi karapat-dapat sa atensyon mo. Number 11, hindi mo dapat pinoproblema ang nakaraan eh hindi mo na mababago. Madalas ito ang pinakamasakit isipin, lalo na kapag may mga pagkakamali o desisyon ka na hanggang ngayon ay bumabalik sa alaala mo. Paulit-ulit mo itong nireplay sa utak mo, parang isang pelikula na hindi mo mapos. Bakit ko ginawa yun? Kung pwede lang bumalik, iba na ang gagawin ko. At habang iniisip mo yan, nakalimutan mo ng pinaka-importanting parte, ang present at future mo. Truth is, kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng baguhin ang nakaraan. Hindi mo mabubura ang mga pangyayaring naganap. Hindi mo mababago ang naging desisyon mo. At hindi mo mapipilit ang ibang tao na gumawa ng iba nun. Pero ang magagawa mo, ang pinakamahalaga, ay pumili kung paano mo haharapin ang ngayon at bukas. Minsan mahirap tanggapin na may mga bagay na hindi mo kontrolado. But every mistake, every regret, may aral na dala. Every scar, every heartbreak, every failure, may point sa growth mo. Imagine mo, kung paulit-ulit mong dinadalang alaala ang nakaraan, parang nagtatapon ka ng energy mo sa isang lugar na wala ng pagbabago. At habang nangyayari yun, nai-ignore mo yung pagkakataon na gumawa ng bago para sa sarili mo. Hindi mo kailangang humusga sa sarili mo ng sobra. Hindi ka nagkamali dahil mahina ka o walang kwenta ka. Nagkamali ka dahil tao ka. At tao means learning, growing, and trying again.
Kahit gaano kalalim ang pinagdaanan mo noon, may pagkakataon ka pa rin ngayon para itama, para ayusin, para mag-move on sa paraan na hindi mo pa nagagawa noon. At tandaan mo, forgiving yourself is not forgetting. Hindi mo kailangang i-erase ang nakaraan. Kailangan mo lang tanggapin at gamitin bilang stepping stone para mas mabuting version ng sarili mo. Ang nakaraan ay bahagi lang ng kwento mo. Hindi siya ang buong libro. Number 12, hindi mo dapat pinoproblema ang mga bagay na wala sa kontrol mo. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong everything sa buhay mo ay perfect at nasa timing mo? But reality check, hindi lahat nasa kontrol mo. Panahon, swerte, timing, lahat yan unpredictable. Minsan ang plano mo ay perfect na, tapos biglang umulan, sumabay sa traffic, o may iba pang pangyayari na totally hindi mo inaasahan. Nakaka-frustrate, di ba? Pero parte yan ng buhay. Minsan, kahit gaano ka kahanda, dumating talagang opportunity sa ibang oras. Nakikita mo yung ibang tao na parang everything goes smoothly sa kanila. Tapos ikaw, parang laging late sa timing ng universe. Dito, madaling ma-feel mo na bakit ako? Pero hindi ibig sabihin na kulang ka o hindi ka deserving. May mga bagay lang talaga na hindi mo mapipilit. Swerte rin, tulad ng tao, lugar, chance, minsan basta dumadaan lang. Hindi mo pwedeng i-control kung sino ang magugustuhan ng chance o kung ang opportunity ay dadating sa'yo. You just have to be ready when it comes. And sometimes, that means letting go muna ng stress at pagtitiis ng delay. Ang tip ko sa'yo, focus lang sa things that you can control. Yung effort mo, attitude mo, preparation mo. Yung iba, let it flow. Kapag sobra kang nagpe-pressure sa timing at swerte, ikaw lang napapagod. Imagine mo, ang energy mo na dapat para sa growth mo, nauubos mo lang sa worry about things that literally cannot be controlled. Life works in its own timing. You can't force the rain to stop or the sun to shine in your schedule. But while you're waiting, you can still prepare, improve yourself, and enjoy the process. Hindi mo kailangang ma-stress dahil hindi mo hawak ang lahat. Focus ka lang sa sarili mo, sa steps mo, at sa effort mo. Ang universe, sa huli, may daan para everything to align, kahit hindi sa oras na akala mo.